Sinibak na sa pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon kasunod ng nangyaring aberya sa isang escalator sa Taft Avenue Station. Nangyari ang insidente noong March 8 kung saan ilang pasahero ang nasugatan matapos biglang magkaaberya ang escalator at mahulog ang mga pasahero. Hindi ikinatuwa ni Transportation Secretary Vince Dizon ang nangyari pati ang mabagal na pagkumpuni sa escalator. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakasama natin si Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali po sa inyo, Secretary Dizon. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po. May kapalit na ho ba sa pwesto si GM Bongon? Meron na po tayong rekomenda. Pasensya na po at hindi ko pa po masasabi kung sino kasi syempre kailangan po nating antayin ang final na desisyon at paglabas ng appointment galing sa Office of the President. So siguro po, hintayin na lang po natin. Pero gaya nga po ng nasabi nyo kanina sa reporting ninyo, ang kabilin-bilinan po ng ating Pangulo dapat kahit papano matulungan natin at maibsan natin yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin sa pagkukommute araw-araw. At kahit na po ang isang escalator siguro iniisip ng iba sa atin maliit na bagay, hindi po ito maliit na bagay para sa ating mga kababayan. Dahil lalo-lalo na po para sa mga kababayan natin na may kapansanan, may disability, napaka-importante po yan. Kaya unacceptable po yung maghihintay pa tayo ng ilang araw para po ipagawa ang isang simpleng bagay tulad ng escalator. No? So, kasi mabilis naman po pala siya pwedeng gawin. No? So, ano lang po to, I think pasintabi na lang po sa ating mga ibang kawani sa gobyerno. Pero itong klase pong pag-iisip o attitude na pwede tayong maghintay at pwede nating patagalin ang pagpapagawa ng mga bagay na nagsisilbi para sa ating mga kababayan, siguro dapat magbago na. No, kaya po nagrekomenda po tayo ng bagong magiging general manager ng MRT3 na naniniwala po tayo pag siya po ay na-appoint mas tutugunan niya ng mas mabilis itong mga bagay-bagay na ganito. Secretary Dizon, ano ho ba? Bakit ho ba umabot din ng 4 days bago nga naayos ito pong escalator? At saka delikado rin po yung nangyaring yun. Di ba, kung tama po ako ay biglang umatras? Opo, huminto po tapos biglang umatras pababa. No? So may naputol po kasi na tinatawag silang gear chain dun sa escalator. Ito po yung kadena na humihila paakyat, no, naputol po ito, no, kaya bumagsak, no. So nagawa po ito agad-agad, no. Sumitomo Corporation po ng Japan ang nag-maintain sa atin. Kaya lang ito nga po, kaya po na-delay daw ay kailangan pa daw po kasing aralin kung ano ang nangyari. Pero para sa akin po, hindi katanggap-tanggap 'yon dahil ang kailangan gawin doon, kailangan i-repair agad. At syempre, pag repair mo, magagaman mo kung anong nangyari, bakit nasira. Ano? At hindi naman po siguro komplikado mag-repair ng mga ganitong klaseng mga equipment. No? Yes. At nakita naman natin, nung inutos po natin ng Tuesday ng umaga, na ipagawa na, ito po ay nagawa within less than 10 hours, nagawa na po ito. No? So, sana ang ginawa nung Sabado, nung nangyari ito, ng alas 10, baka Sabado ng gabi, tapos na to, nagawa na. At hindi na nahirapan yung mga kababayan natin ng Linggo, Lunes at Martes. Maliban po sa issue po ng escalator, meron pa po bang ibang rason kaya po natanggal si GM Bongon? Tingin ko naman po, kailangan nga po talaga siguro dahil nga bago kaming pumasok dito, kailangan po talagang tignan natin yung mga tao na talagang consistent dun sa mindset na gusto ng ating Pangulo. Na kailangan mabilis, kailangan action agad, at hindi pinaghihintay ang kapakanan ng mga kababayan natin. No? Kasi kahit anong delay, kahit anong aberya, para sa ibang tao na hindi naman gumagamit ng MRT araw-araw, baka maliit na bagay yon. Pero sa mga kababayan natin, na araw-araw, minsan 2 beses sa isang araw ginagamit yung MRT, malaking bagay po yun. So, kailangan po talaga, hindi tayo naghihintay. Kumusta pa rin po? So, yung attitude po kasi ito, no, at pag-iisip, no, kailangan mabago po yun. So, pasensya na lang po, no, sa mga naapektuhan itong mga pagbabagong to, pero
hindi po tayo mag-hesitate na magdesisyon ng ganito. Lalo-lalo na kung may nakikita naman tayong mga ibang tao na tingin natin na mas magiging epektibo sa mga pwestong tulad nito. Kumusta rin po ang inyong pag-iikot sa ilang MRT stations kahapon? May mga nakita rin ho ba kayong dapat ding ayusin? Opo, marami po, Cheryl, no? Unang-una po, may nakausap po akong mga kababayan natin during the inspection. At ang pinaka-importante po talaga yung oras, no? Yung time, no? Yung konting oras na maiibsan sila, mapapaiksi ng kahit konti man lang yung oras nila sa pagbabiyahe, napakalaking bagay na po nun para sa mga kababayan natin. Yung oras yon na siguro maaabutan nila nagising pa yung kanilang mga anak. Oras yon na hindi sila kailangan masyadong gumising ng masyadong maaga. Napakalaking bagay po ito. Kaya po, after po ng inspection, may mga in-instruct po tayo na gawin sana immediately at mukha namang kayang gawin as early as next week. Unang-una po, yung papahabain natin yung oras ng opening ng MRT natin sa gabi, lalong-lalo na para sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa call center, yung mga hindi naman hanggang alas 5 lang, pero hanggang alas 9, alas 10, nagtatrabaho pa sila. So, papahabain po natin ng additional 1 hour, no? Yung extent, yung oras sa gabi. Opo. At hindi lang yon, nag-instruct din tayo na magdagdag ng isa or kahit dalawa pang bagon sa mga tren natin, lalo na kapag peak hours. Kasi ang isang bagon na lamang ko kahapon, 1,300 palang pasahero ang kayang maglaman nito, no? Kaya kung magdadagdag tayo ng kahit isa lang o baka pwede pang dalawa, malaking ginawa to, mapapabilis yung turnover natin, yung pagsasakay at pag-travel ng ating mga kababayan. At kahit papaano, baka gumuwag pa yung ating mga train, no, para sa ating mga kababayan. So, malaking bagay po ito. Secretary Dizon, kailan po natin aasahan yung sinasabi nyo nga pong 1-hour extension at kailan din madadagdag yung isa o dalawang bagon? Tingin ko po by next week po, mai-implement na natin to. Mag-aanunsyo po tayo ulit ng Lunes o Martes. Kapag makakapag-extend na tayo para alam na po ng mga kababayan natin na yung current na last train, yung huling tren sa kada stasyon, madadagdagan po ng 1 oras lahat yon. At mag-a-announce na rin po tayo next week ng dagdag na bagon. Hopefully po, kahit isa po, makapagdagdag na tayo next week. Ilan din po sa inireklamo ng mga pasahero, Secretary Dizon, ang kalinisan doon sa mga istasyon at yung problema din daw sa supply ng beep cards. Paano po kaya ito matutugunan? Opo, yung pong linis, talaga pong pinalinis ko na. In fact, nag-instruct na nga ako na baka dapat time na rin para pinturahan natin ulit yung lahat ng mga stasyon natin para luminis naman at gumanda naman ang itsura para naman lumuwag ang pakiramdam ng mga kababayan natin. Ang sa beep cards po, in fact, meron pong mga machine na hindi gumana yung mga card. So, sabi ko nga po, kailangan ayusin yan at sasabihan ko na rin po ang supplier ng mga beep cards, yung pong Ayala Group, no, na dagdagan ito para hindi maubusan ng mga beep card. Meron din po pulang isa, no, yung napansin ko din po na may mga stasyon na napakaganda ng koneksyon sa mga bus at mga jeep, no, na sasakyan mo o bababaan mo kapag ikaw ay sasakay sa MRT o bababa mula sa MRT. Pero meron din pong mga hindi masyadong maganda, no, na walang mga bubong na lalakaran yung mga kababayan natin. So, kinausap po natin halimbawa ang Ayala Group na baka pwedeng dun sa northbound lane, dun sa papunta sa BGC bus, yung mga bus po pagbaba ng Ayala Station, papuntang Bonifacio Global City. Wala po kasing cover, no, yung lalakaran ng mga kababayan natin. Parang medyo maiksi lang naman siya. So maganda naman po, mukhang dudulog naman po ang ating mga partners sa Ayala para mag-provide ng ganitong mga covered walkway. Tulad din ng napakagandang sa One Ayala, no, na napakagandang koneksyon mula sa MRT papunta sa mga bus. At least, maganda po yung partnership with the private sector. Opo, nandoon po yung po. suporta. Napakaganda po, Ma'am Cheryl, no? At nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating private partners, lalo na dito sa dinadaanan ng ating MRT3.
Hingi na rin po kami ng update sa itinatayong common station ng MRT at LRT. Tuloy ho ba ito at mananagot ba yung mga dating contractor? Ay, kailangan naman po, no, in the process po tayo ngayon, syempre, kung meron pong pagkukulang ang gobyerno, syempre kailangan managot ang gobyerno sa mga pagkukulang niya. Pero kung merong pagkukulang ang contractor at may pagkakamali, kailangan ding managot. No? Ang importante po ngayon, nag-uusap na po ang ating legal team at yung current contractor para po makahanap na pa ng paraan para makapag-move on na po tayo para finally po matapos na po itong common station natin na napakatagal nang nakabinbin. Kumustahin na rin po namin yung implementasyon ng PUV Modernization Program. Asa na po ba tayo doon? No, nakipag-meeting po ako sa LTFRB, medyo po naliwanagan ako sa ibang mga datos, pero mukha pong ang magiging direksyon na po natin dito ay unang-una, kailangan pagkatapos natin kinausap ang LTFRB, kailangan na munang makipag-usap din tayo sa ating mga stakeholders, sa ating mga PUV operators and drivers. Pareho po yung mga sumusuporta sa modernization at yung mga may ibang alinlangan sa modernization. Kailangan po kausapin natin sila pareho. Pero tingin ko po, based sa meeting namin sa LTFRB, ang patungo po tayo na mukhang kailangan po, hindi naman po natin ihihinto to, no? Kaklaruin ko po. Lahat ng ongoing, itutuloy po lahat yan. Lahat ng mga linya na gumagamit na ng ating mga modern jeeps, tuloy-tuloy po yan. Pero tingin ko po hindi po natin to pwedeng ipilit ng todo-todo at ng mabilisan sa lahat sa buong bansa. So kailangan po siguro makipag-usap muna tayo sa ating mga stakeholders, sa mga operators and drivers, lalo na yung mga medyo may mga alinlangan at hindi pagsang-ayon. At papakinggan po natin sila, pero tingin ko po dapat medyo dadahan-dahan po tayo dito ng konti at hindi natin pwedeng biglain ito. Meron pa po ba tayong nakikita sa, wala pa isang buwan, ano, Secretary Dizon? Yung linggo pa lang po. Wala pa, ilang linggo pa lamang, na nakikita nyong makakatulong o na pwedeng maibsan yung hirap ng mga commuter. Paano pa mapapaluwag ang ating mga kalsada, ang EDSA, at mas magiging convenient po para sa mga commuter ang kanilang pagbiyahe? Actually, yun po ang ginagawa talaga natin ngayon. Kasi alam niyo naman po, marami po sa mga project ng DOTR na pinapa-fast track ng ating Pangulo, hindi po yan matatapos this year, baka kahit next year. No? Medyo matagal-tagal pa po yan. No? Although marami tayong mga pinapabilisan para po matapos na bago po matapos ang term ng ating mahal na Pangulong Marcos. Pero in the meantime, tama po kayo. Kailangan alamin natin, ano ba yung mga maliliit na bagay na kung iisipin mo, maliit siguro para sa ibang tao, pero para sa mga kababayan natin na araw-araw gumagamit ng MRT, araw-araw gumagamit ng busway, araw-araw sumasakay sa public transportation, hindi po maliit na bagay yan. So yan po ang pinagtutuunan din po natin ng pansin. No? Kaya nga po tayo, linggo-linggo, nag-i-inspect po tayo, dinadaanan po natin ang dinadaanan ng ating mga kababayan para po malaman natin kung ano ang pwedeng baguhin, kung ano ang pwedeng ayusin, para po talagang matulungan natin sila at mapaigsi natin kahit papano yung oras nila sa pagbabiyahe para naman mas may oras sila sa kanilang pamilya at para sa kanilang mga sarili. Marami pong salamat sa inyong oras, Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali po.